bangko sa Pilipinas ay may ino-offer na iba't ibang klase ng account. Ang pagkakaiba-iba ng mga ito ay nakadepende base sa pangangailangan ng kliyente. Karaniwan na rin na sa bangko natin dinadala ang ating pera kung gusto nating makaipon. Ano-ano nga ba ang mga klase ng bank account na mayroon tayo sa bansa? At kanino nararapat ang bawat isa sa mga ito? Yan ang ating tatalakayin ngayong umaga sa tulong ng ating financial teacher on air na si Ninang Riza. Ayan. Ano bang pag-usapan natin na narinig namin may mga account daw sa bangko? Ano ba ito? O kasi ngayon, New Year. So, isa sa dapat nating pag-ukulan ng pansin at siguro, no? Isa sa ating New Year's resolution ay dapat makapag-ipon tayo. Correct. Okay. Pero ang tanong, saan ba natin ilalagay yung inipon natin? At hindi lang yung inipon, pati yung ating kabuuang kinikita o yung sweldo. Para hindi ubus biyaya. Oo. So, dati nung araw, di ba, sa mga alkansya lang yan. Ilalagay natin. Ngayon, meron tayong sa bangko, hindi High-tech ba? na, high-tech. Okay. So, ano-ano ba yung 5 na account ng bangko? Hindi lang ito yung mga accounts na binibigay ng bangko, pero ang tatalakayin natin yung ginagamit natin sa pang-araw-araw. 5 pala yun. Oo. So, yung 5, unang-una, yung ginagamit natin sa ating mga expenses. So, kailangan natin ng family checking account at saka yung family savings account. Yung checking account, di ba, yung bibigyan tayo ng cheque ng bangko, hindi ba? Tapos, mag-i-issue tayo ng cheque. Ginagamit ito dun sa mga bills natin na medyo malalaki. Na, lalo na yung mga nakaprogram na. So, magsusulat na tayo ng cheque. Kasi ang kagandahan nito, kunyari binayad natin sa school, pan-tuition, ano? Kung hindi tayo nabigyan ng resibo, yung cheque mismo pagbalik sa atin, tayo yun na yung resibo. Tapos, ang kagandahan pa nito, meron tayong monthly statement. So, nakasulat doon kung ano lahat, yung mga inisyo nating cheque. So, namomonitor natin kung ano yung mga binabayaran natin. Oo. Maganda ba, Ninang, kunyari sa isang couple or isang pamilya na dalawang pangalan sa checking account or single name or proprietor sa checking account? Kasi minsan sinasabi dalawa, kailangan dalawang signature. Or maganda rin yan, lalo na pag may asawa or maganda parang may check and balance. Ano sa tingin mo kung ano? Kanya-kanyang preferences, no? Pwede tayong mamili. Pwedeng sa isang single account, so ikaw lang, so ikaw ang pipirma. Pwede namang joint account. So Okay. kung mag-asawa, tapos lalo na kung mga expenses, maganda rin yung joint account. Ngayon, kung napag-usapan ninyo na dapat, bago tayo gagastos o magbabayad, pareho tayong pipirma, ang account na yan ay end. So, kunyari, Angela, and kung sino man yung asawa mo, di ba? Tapos, kung gusto mo naman, pwedeng isa lang ang pipirma. So, normally, yung mga babae, di ba, siya ang nagbabayad, pwede rin namang and or. So, sasabihin mo sa bangko kung ang gusto mo ba ay dalawang pipirma o isa lamang sa dalawa. Yun. So, yun. And then, yung pangalawa natin na account na kailangan natin i-maintain, yung savings account. At least, yung pera natin, ilalagay natin para may konting interest. Hindi mo mararamdaman, pero ito yung magsisilbing parang pocket money natin na dudukutin natin. Kasi syempre, hindi naman, sabi nga ni Don George, di ba? Alam nga naman, bibili ka lang ng kape, tapos i-credit card mo pa. Oo. O magche-check no? So, pwede ito, dalawang klase yung savings account natin. Pwedeng ATM or pwedeng may passbook. Now, pwede rin yung combination. May ATM ka na, may passbook ka pa. Ang kagandahan ng may passbook, namomonitor mo yung bawat ginagastos, labas at pasok ng pera doon. Pero ngayon, pwede rin naman tayong mag-online banking. So may mga bangko na pwedeng doon mo na lang titingnan yung kung magkano yung pera mo. At the same time, pwede mo rin gamitin yung online para i-transfer yung pera mo sa iba mong accounts. Or pwede mo rin naman gawin na yung mga bills mo, i-enroll mo, tapos doon ka na rin magbabayad. So for example, yung mga utility bills like Meralco, sa tubig, pwedeng lahat ng account na yon i-enroll mo and then diretso na. So mamamanage mo mabuti yung
account mo. And then, ang maganda pa, pwede rin naman na pag-combinein mo yung savings account at saka yung checking account. Tapos, kasi walang interest yung checking account. So, pwedeng yung pera ilalagay mo dun sa savings account mo and then mag-a-apply ka ng automatic transfer. Ibig sabihin, pag nag-issue ka ng cheque, say ang pondo mo lang doon 10,000, yung minimum bank balance mo for checking. Eh nag-issue ka ng 20,000. So kulang, hindi ba? So ang gagawin ngayon ng bangko, yung nasa savings mo automatic na pumupunta doon sa checking account mo. So, yung dalawang yon ay magandang gamitin natin sa ating mga expenses at sa pang-araw-araw na pangangailangan. Tapos, meron pa tayong tatlo pa. Yung tatlo naman, ito yung mga dapat hindi natin ginagalaw. Kumbaga talagang, ito yung ipon natin. So, ang isa, yung paglalaanan natin, yung mga emergency natin. So, for example, may na-hospital tayo. Accident. So, yung emergency fund na sinasabi nating at least 10% nung kinikita natin, dapat yon ay ilagay din natin sa isang account at hindi natin yung gagalawin. And then, yung pang-apat, yung ating tinatawag na retirement account. Yung retirement account naman, ito yung pag tumanda na tayo, ito yung gagamitin natin or kung nawalan tayo ng trabaho. So, dito raw sa retirement account, ang sinasabi ng mga ibang expert, dapat meron tayong naipon na 8 years nung iyong equivalent salary, no? So kung ang per annum na kinikita mo ay 100,000, napakaliit, no? So sabihin natin 200,000 times 8, so dapat meron ka naiipon na 1.6 million. Pero ako, sa akin naman i-recommend ako dapat at least 10 years. Kasi kung titingnan natin yung life expectancy ng mga tao, di ba? Ngayon, mahaba na eh. So, pag nag-retire ka at around 65 years old, aabutin ka ng 75 or more. So, at least 10 years dapat yung na-imbak mo. Na, Pero wala kang timeline, Ninang, with regards to kailan ka mag-start, no, Angela, ng emergency or retirement account. Minsan sinasabi natin, minsan bata pa tayo, kagaya nila Angela, Monica, tsaka Talia, or kailangan 40 years old or 50, you know, when is the right time, or wala talagang time na kailangan ka mag-start mag-open ng emergency account or ano? as early as you can. Kung mas bata, mas maganda kasi mas mahaba yung timeline mo, no? Kasi kung mas matanda ka na nag-ipon, eh, kailangan mo na masipagan, mas malaki yung ilalagay mo doon. Normally, yung pang-retirement natin, at least 20% nung kinikita natin. So, pag lumalaki na yung income natin, lumalaki na rin yung target natin na pang-retirement natin. Ito, yung retirement na to, pwede nating ilagay sa bangko, pero pwede siyang ilagay natin sa ibang, yung mga long-term, like long-term investment o time deposit, or pwede siyang yung mga Bonds. mutual funds, bonds, Trust bonds. yung mga iba pang ino-offer ng bank na mas mataas yung interest, or kung hindi man, we can go to yung mga stock market or other institution, financing institution na kung saan kikita yung pera. Talaga bang Tita Ninang, mas advantageous na magbangko kesa ikaw ay maglagay na lang sa tampipi? Alam niyo yung tampipi? Hindi. Oh, ilalagay mo na lang sa tampipi. O kaya sa bahay na lang. Yes, Kasi nga, sa mga kasi vault. may mga bangkong hindi subok na matibay, subok na matatag. May Yeah. mga bangkong bigla na lang magsasara. Tagline. Tama. They don't find ways. Oo, syempre yung tampipi, yun yung parang maleta na gawa sa mga winib sa banig or something nung unang panahon. Yung square na gano'n na winiwid na parang banig yan. Yung Maleta nilalagay mo sa yan. ibabaw na eskaparate. Oo nga. Pero ang kahirapan naman nun, pwede rin yung manakaw or kung magkasunog yung bahay mo, mabaha. Wala na. Pwedeng mawala yung money mo. Syempre, ang lagi nating sinasabi, ang pinaka-safe yung bangko. Pero meron tayong pwedeng gawin dyan. Ayun. Kasi meron tayong PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, na kung saan naka-insure yung dinideposito natin up to 500,000. So, ang gawin natin, kung marami tayong money, dapat iba't ibang bangko. Yes, multiple Or deposits. iba't ibang accounts. Para per account yun. Per account ba yun? Huwag mo ilalagay Huwag sa mo isang ilagay basket sa isang- lang. Yes, Oo, yung distributed. Yung ating pang-emergency, dapat
sa ibang bank na natin ilagay para hindi natin magalaw Magagalaw. kung pwede. Tapos ang isa pang kagandahan nito, kung marami kang banks kasi pag kailangan mong mangutang, gumaganda kasi yung iyong credit standing. Yung kanina sinasabi ni Attorney George, kung nakikita kasi nila na nagde-deposito tayo at may savings tayo, isang katunayan na mapagkakatiwalaan tayo at pwede tayong mangutang sa bangko. Tapos pwede pa natin siyang gamitin na for example, nangailangan tayo ng kapital or any mag-loan, pwede natin siyang gamitin na back-to-back na tinatawag. Kung meron kang time deposit, parang yun ang ipiprenda mo para makautang ka. Para sa negosyo or para sa bahay, instead na magsanla ka ng bahay at lupa. Ninang, before you proceed to the last required na account na sinasabi mo, tanong ko lang din, kasi paano yung mga tao na talagang sapat lang yung kinikita nila or minsan nga kulang pa for their everyday expenses, no? Para how do you encourage them to set aside para dito sa mga nabanggit mo na accounts, bank accounts? Siguro kung talagang kinakapos, no, at kulang tayo, syempre lagi nating sinasabi dyan, tingnan muna natin ano-ano ba yung mga expenses natin. Baka may pwede tayong mabawas dyan. Kung nagtataxi ka, baka pwede mag-train ka na lang or mag-jeep ka na lang. Kung bumibili ka ng mga hindi naman kailangan, di ba, na kunyari magkakapi ka or yung mga luho lang, wag na natin Now, kung talagang kulang pa rin, di ba? Ang isa pa rin kailangan natin gawin, syempre, maghanap tayo ng dagdag na pagkakakitaan. So, pwedeng magnegosyo, pwedeng kung ano yung alam natin, kung teacher tayo, mag-tutor tayo. So, yun ang ating mga kailangang gawin. And then, yung last natin, di ba? Yung kailangan meron tayong isa-set aside for ating mga bakasyon. Yung ating pang-happiness natin. Yes. Kasi, syempre, kung para tayo maengganyo mag-ipon, meron tayong goals na, makakapunta ako kung gusto natin mag-travel, makakapunta ako sa lugar na to. So, yon, pwede rin nating magkaroon tayo ng deposito doon. Isang account na para pang-travel or kung ano yung mabibili natin na luho para sumaya tayo. Ako didikit lang ako lagi. Kung gusto ko mag-travel, didikit lang ako lagi kay Doc. Kay Doc Joseph. Pero Tita Nina, ang last na question. May mga bangko na nag-o-offer ng 3-in-1 na tinatawag. Yung 3-in-1, yung ba meron ka ng insurance, meron ka ng savings account, tapos may kasama pang checking account. 3-in-1. Ngayon ba may nakikita ka pa't nalalaman na ganong klaseng bangko? Maraming mga bangko na nag-o-offer niyan, normally ginagawa nila yung kung magkano yung dineposit mo, yun din yung makukuha mo kung may mangyari sa'yo. May mga ganyang plan. So maganda, i-take natin yun kasi parang libre na rin yun. Ayan, kita niyo naman mga kasambayan, naging payo sa atin ni Tita Nina Risa. At syempre, doon sa yung mga hindi makapagbubukas muna ng account sa bangko, doon sa inyong bahay. Alkansya. Alkansya. Sa amin yung usong-uso yung mismong katawan ng haligi ng bahay. Yun ang bubutas at doon lalagay ang barya, Yun. Ayan, so maraming salamat muli sa ikonsulta mo kay Ninang Riza. Doc,